Isang dakilang madaldal ang kontrabida. At ako naman, isang pipi. Para ma-maintain ang pagiging suplado niya. Sa harap ko lang siya nagsasalita. Pero nang dumami na ang sinasabi niya, naging sobrang wala na siyang preno. May umamin na naman sa akin ngayon. Sa sobrang papuri sa akin nung babae. Parang binaligtad ang mundo ko. Hindi ko na alam kung nasaan ang langit at lupa. Bakit hindi ka nagsasalita? Nagseselos ka, no? Dati wala talaga akong paki sa'yo eh. Pero yung pagdedma mo sa akin. Ang lakas makahatak, nakaka-in love. Love ko na to, in love na talaga ako. I love you, you love me. Mix you ice cream, sweet na sweet. Kaya sige. Dahil mukhang pareho naman tayo ng nararamdaman. Pag-graduate natin, pakasal na tayo. Kasal. Yoko nga. Anong binubulong-bulong mo dyan? Halika nga rito, pakis nga. Nagkatitigan lang kami ni Songran habang nanlalaki ang aming mga mata. Ang tagal naming ganoon, bago niya dahan-daang inalis ang mga kamay niya sa mukha ko. Ano? Nakakapagsalita ka? Oo. Pero masakit, isa itong lumang sugat noong bata pa ako. 2 o 3 salita lang ang kaya kong sabihin sa bawat pagkakataon. Dahil sumasakit ang lalamunan ko. Kaya nang tumagal, tinamad na rin akong magsalita. Sa tagal na naming magkatabi ni Songran sa klase. Ito ang unang beses na nagsalita ako. Napasagad na kasi talaga ako eh. Bata pa lang ako, alam ko na nabubuhay ako sa loob ng isang nobela. May lasenggong tatay, sunod-sunurang nanay, at pasaway na nakababatang kapatid. At ako na isang taong may depekto. Sayang nga lang hindi ako ang bida. Isa lang akong extra na hindi man lang mahalaga ang pangalan. Akala ko talaga, ako at ang mga bida, ay hinding-hindi magkakasalubong ng landas. Hanggang sa naging magkaklase kami sa iisang subject ngayong SEM. Naging magkatabi kami ng kontrabidang si Songran. Napakadaldal pala talaga nitong si Songran. Nauto niya ang buong mundo. Uy, may sasabihin ako sa'yo. Kaninang umaga, kinorner ng nanay ko, yung kabit ng tatay ko sa loob ng mall. Tapos sinabuyan niya ng kalahating bote ng makeup remover. Ayun, naghulas yung mukha na parang naging putik. Sinabi niyo ko yung video. Ipapakita ko sa'yo mamaya pagkatapos ng klase. May isa pa. Yung gwardya nating si Mang Zhang. Kahapon, palihim na nagbigay ng mga strawberry kay Aling Lee sa kantin. Nagtago pa silang dalawa sa guardhouse para kumain. Kaso huling-huli ko sila. Pulang-pula nga yung mukha ng matanda. Nga pala, dark blue yung suot kong brief ngayon. Pinapasuot kasi sa akin ni mama yung kulay abo. Pero ayoko nga, mas nakakaputi kasi tignan yung dark blue. Masyado na akong maraming nalaman na hindi ko naman dapat malaman. Gusto ko sanang pumalag, at sabihing pipi ako, at hindi bingi, pero natatakot ako. Biglang namula ng sobra ang mukha ni Songran. Parang naging kulay atay ng baboy. Sa sobrang gulat ko, napabitaw ako agad. Nahawakan ko pala kasi ang labi niya. 40 minuto yung klase na yon. Pero nakakagulat. Namula lang siya sa halos buong klase. Panay ang pasimpleng tingin sa akin buong hapon. Tapos minsan ay napapangiti at tumatawa pa ng mahina. Mula noon, nagbago na si Songran. Mula sa pagiging madaldal. Parang naging isang madaldal na may crush na sa akin. Naging emo si Songran. Simula nang tanggihan ko siya, 3 araw na siyang hindi kumakausap sa akin. Aaminin ko, ang lalaking ito, daig pa ang orihinal na bida na si Shulang. 100 beses siyang mas gwapo. Sobrang daya, pang top tier model talaga ang hulma ng mukha niya. Kaso, isa siyang kontrabida. Hindi ba dapat, kaga siya ni Shulang na naghahabol sa bida? Bakit ba kasi, nasuran siya ng ulo, para magkagusto sa isang paypang katulad ko? At tuluyang ma-in-love sa akin. Sa sobrang gulat ko, mabilis akong umiling. At nag-iwas ng tingin. Ang mawala ang kaibigang tulad ni Songran. Mula pagkabata. Wala ni isang tao, ang nagka-interes na kumausap sa akin. Ikaw lang. Ang kayang kumausap sa akin ng walang patid. Ng buong araw at hindi man lang naiinip.
Ayokong mawala ang kaibigang ito. Makakabuti ito sa lalamunan mo. Dadalhin kita sa ospital ngayong weekend. Bawal humindi. Sa labas ng klinika sa ospital. Bakas sa mukha ng doktor ang pag-aalangan. Habang may seryosong ipinapaliwanag kay Songran. Ang lalamunan ko, matagal na itong walang pag-asang gumaling. Anong silbi mo, Jojo, anak? Sabi ng doktor, tuluyan nang napinsala ang magkabilang vocal cords mo. Hindi na raw ito gagaling. Patawarin mo si mama. Simula ng araw na iyon. Nasanay na ako sa kawalan ng pag-asa. Pero paulit-ulit na nagtatanong si Songran. Nakakapagsalita pa siya, kaya pang gamutin di ba? Nakakabigkas pa siya ng 2 o 3 salita. Nakakagawa pa siya ng tunog. Anong mga sinabi niya? Hindi ko alam ang eksaktong detalye. Pinaghintay ako ni Songran sa hallway. Marami pang pinag-usapan ang doktor at si Songran. Isang buong oras siyang hindi lumabas dun. Bakit ka nandito sa ospital? Naaksidente ka ba? Si Shu lang. Kahit 18 taon na kaming magkapit-bahay. Ni minsan, hindi pa kami nag-usap noon. Ni hindi nga niya ako magawang tingnan ng diretso. Nagpatingin ng lalamunan. Sinong nagdala sa'yo dito? Nagtatanong siya kahit alam na niya ang sagot. Bilang matagal ng magkapit-bahay. Alam niya, na yung mga linta kong magulang, ay hinding-hindi maglalabas kahit isang kasing para lang ipatingin ako sa doktor. Si Songran. Hindi nagagaling yang lalamunan niya. Ano bang paki mo? Nasamahan mo na ba siyang magpatingin sa doktor? Galing ba yan sa diagnosis ng doktor? Huwag kang ang magmarunong dyan. Anong tinitingnan mo dyan? Ang tagal na nating magkatabi sa upuan. Tapos ngayon mo lang kinayang magsalita ng 2 o 3 salita sa harap ko. Bakit nung si Shu lang ang nagtanong sa'yo? Nagsalita ka kagad, pero buti na lang, pangalan ko ang binanggit mo. Kasi kung hindi, siguradong magseselos ako. Anong sabi ng doktor? Kaya pa raw gamutin. Kaya lang. Medyo komplikado daw yung magiging proseso. Hindi nagtagal, nalaman ko rin. Kung ano ang ibig sabihin ni Songran sa medyo komplikado ang proseso. At kung gaano ba talaga ito kakomplikado. Mas naging madaldal pa si Songran ngayon, kaysa noon. Yung asawa nung Alice sa kantina. Alam na raw nakabit yung matandang gwardya dun. Hulaan mo kung paano niya nalaman. Ikaw muna ang humula. Ikaw ang nagsabi. Ang galing talaga ng mahal ko. Tumpak agad ang hula mo. Halika nga rito, payakap ang mister mo. Kontrabida talaga yang si Songran. Gustong-gusto niya talagang lumalaki ang gulo. Paborito niya kasing gawin ang magsumbong. Tapos ikaw, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Hindi ka rin nagre-reply sa mga text ko. Nilalagnat na ng 600 degrees Celsius ang anak natin. Ako lang mag-isang nakapasan sa bata. Naglakad ng 24 na oras sa bundok. Papuntang bayan para lang may pagamot ang anak natin. Tapos ikaw, nandito ka lang at nagsasagat ng advanced math. Hindi ko na talaga alam kung ano pa ang silbi ng kasal nating ito. Mahal, kung hindi ka magpapaliwanag sa akin ngayon, hinding-hindi ko ito palalampasin. Hindi. Anong hindi? Sorry na. Ang bait talaga ng asawa ko. Isa pang yakap nga. Ikaw talaga. Sumusumpa na naman ako ngayon. Hinding-hindi na kita dededmahin. At wala nang silent treatment. Mga matatanda na tayo. Hindi na natin kailangang mag-isip bata. Huwag mo nang kimkimin. Sabihin mo na ng diretso. Kung ganyan ka ng ganyan. Parang ayoko na tuloy pansinin ka. Huwag mo naman akong hindi pansinin. Tanggap mo ba ang military marriage? Kasi sundalo ako sa mental. Ha ha ha. Uy, nabalitaan nyo ba? Nabaliw na raw si Songran dahil sa panlalamig ni Lin Zhao sa kanya. Oo nga, tama.
Para siyang iniwan ng asawa na puro hugot sa buhay. Kawawa naman masyado. Sa totoo lang alam ko naman. Pinipilit ako ni Songran na magsalita ng magsalita. Malaki ang naitulong niya. Tinutulungan niya ako, alam ko. Gusto mo bang lumipat ng upuan? Sasabihin ko sa advisor natin. Huwag. Ibukang maigi ang bibig, Tumitilaok ang manok, oo. Malaking puting gansa, nakuha mo na ba? Sabog na utak ko. Gus. To. Ki. Ta. Bakit tumigil ka na sa pagsunod? Ang. Kayat mo. Pag-uwi mo, inumin mo yung gamot mo sa tamang oras Maliwanag ba? Tsaka, tandaan mong tawagan ako. Sige. Ang bait naman. Hindi pwedeng makita nila ang gamot na to. Kung hindi, siguradong itatapon lang nila to sa basurahan. Makikita nila yan. Mag-iingat ako. Hindi yan. Makikita talaga nila. Ako na ang magtatago para sa'yo. Kapag kailangan mo nang inumin yung gamot, kumatok ka lang sa pinto. Okay ba? Salamat. Kuya Shu, may kailangan ka ba sa pipi? Wala. Bakasyon nyo na ba? Oo, bakasyon na. Dabaw. Binilhan ka ni mama ng hita ng manok. Halika na't kumain. Opo. Ma. May pera ang pipi pambili ng mga bagong gamit sa eskwela. Jow. Kailan ka pa dumating? Kanina lang. Maria, bakit may pera ang pipi? Anong pipi? Ate mo yan. Nasa second year college na ang ate mo. Hindi ba normal lang na may kaunti siyang allowance? Pa. May pera yang pipi. Second year college na daw. May kukuha ba namang kumpanya sa isang pipi? Baka meron. Anong silbi ng pagkukolehiyo ng isang pipi? Mas mabuti pang tumigil na lang siya sa pag-aaral at magtrabaho sa pabrika. Maganda nga rin sa pabrika. Para maaga siyang kumita ng pera at may bili ng alak si Papa. Tapos yung matitira, ibibili niya ako ng mga bagong sapatos. 3 buwan. Sa loob ng bakanteng classroom na yun, si Songran. Hinawakan ng mga daliri ko, tinuruan ako sa loob ng buong 3 buwan. Hindi ako pipi. Ayokong tumigil sa pag-aaral. Hindi ako magtatrabaho sa pabrika. Jow. Nakakapagsalita ka na. Nagsalita siya, nakakapagsalita na siya. Namamalib ako ng naririnig. Niloloko mo lang pala ako buong panahong to, ha? Hindi po. Kay kakatuto ko lang po. Marunong na akong magsalita. Kaya pakiusap, huwag niyo po akong patigilin sa kolehiyo. Sa totoo lang, una pa lang ayoko na talagang pag-aralin ka. Kung hindi lang dahil sa kapansanan mo, matagal na sana kitang ipinakasal sa iba. Nakapag-aral ka lang ng karagdagang 2 taon. Abat lumalaki na iyang ulo mo. Pues, sinasabi ko sa'yo. Kung iniisip mong makakatapos ka ng kolehiyo, huwag mo nang pangarapin pa. Mag-aaral ako. Gusto kong makatapos ng kolehiyo. Lumayas ka. Jow, makinig ka. Huwag mo nang isipin pa ang pagtatapos sa kolehiyo. Hindi ka mananalo sa tatay mo. Nung mga oras na yon, wala na ba talagang pag-asa ang boses ko? Natigilan siya. Hindi siya nakapagsalita.
Naiintindihan ko. Lin Zhao. Kung gusto mo, sa bahay ka muna tumuloy. Gusto kitang tulungan. Huwag ka nang tumanggi, okay? Anong nangyayari sa'yo? Gusto lang naman kitang tulungan. Tutulungan mo ko, nung mga panahong nakalugmok ako sa hagdanan. Bakit wala ka man lang para tulungan ako? Nung binubugbog ako hanggang sa mawalan ng malay. Bakit hindi mo ko tinulungan? Bakit kailangan mong magpanggap ngayon? Hindi ako nagpapanggap. Natatakot lang ako na baka may gawin kang kalokohan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yun. Kung ganun, ngayon, hahanapin mo na ba si Song Ran? Hindi ko siya hahanapin.